Magsimula tayo sa isang sitwasyon na baka pamilyar sa'yo. Naranasan mo na ba to? Yung may dumating na oportunidad pero nag-atubili ka? Oo. Sinabi mo sa sarili mo, teka, hintayin ko lang na medyo gumaan yung schedule. O kailangan ko lang ng isang malinaw na sign. Oo, isang malinaw na sign. Classic yan. Tapos, nung handa ka na, huli na, lumipas na. Sa buhay natin ngayon, parang matalino yung ganong pag-ingat. Pero ayon sa mga babasahing pinag-usapan natin, sa usapin ng pananampalataya, itong pag-atubili na ito sintomas pala ng mas malalim na issue. Tama. At ang ganda ng pagkakalatag ng sources natin, sabi nila, ang krisis daw ngayon sa pananampalataya, hindi krisis ng paniniwala. Marami pa rin naniniwala. Okay? Ang tunay na krisis daw, krisis ng pagsunod. Parang ang default prayer natin naging, Lord, pakita mo mula yung buong plano, yung step by step, tapos pag-iisipan ko kung susunod ako. Parang business proposal. Parang business proposal. Pero hinahamon tayo ng isang ibang lohika. Maging handa ka at ang plano ipapakita sa daan. At dito pumapasok yung isang salitang Hebreyo na magiging sentro ng usapan natin ngayon. Hinini. Ang ibig sabihin, narito ako. Pero hindi lang siya basta present. Ito'y isang deklarasyon ng walang kondisyong kahandaan. So, pag-usapan natin yan. Yung tension sa pagitan ng gusto nating kontrolado ang lahat at ng panawagan sa ganitong klase ng pagtitiwala. Okay, himayin natin to. Ang tawag ng source dito ay conditional obedience o pagsunod na may kondisyon. Oo, parang kontrata. Parang kontrata, di ba? Susunod ako kung safe. Kikilos ako kapag malinaw na ang lahat. Gagalaw ako basta may kasiguraduhan. Paano tayo napunta dito? Bakit tayo naging ganito? Magandang tanong yan. Kasi hindi naman to nangyari overnight. Hunubog to ng kultura natin. Sabi ng source, may tatlong malalakas na cultural forces. Una, yung kultura ng kontrol. Okay. Nabubuhay tayo sa mundo na ang data ang hari. Gusto natin ng efficiency, predictability, measurable results. Parang gusto natin yung kalooban ng Diyos may kasamang Gantt chart at project timeline. Eksakto. Gusto nating isiksik siya sa ating mga spreadsheet. At konektado dyan yung pangalawa, yung pagnanais sa kalinawan. Nasanay tayo na alam natin lahat. Oo. Bago manood ng movie, titingnan mo yung reviews. Tama. Ayaw natin ng uncertainty. Kaya sabi sa source, naging mas mahalaga na yung psychological comfort na bigay ng kasiguraduhan kaysa sa spiritual discipline ng pagtitiwala. Ang formula, ebidensya muna bago kilos. At kahit may ebidensya na, kung mukhang mahirap, parang umatras pa rin tayo. Dito siguro papasok yung pangatlong punto nila, yung bitag ng kaginhawaan. Oo, yung convenience trap. Sinusukat natin ang tawag ng Diyos base sa epekto nito sa personal comfort natin. Kung mangangailangan ng sakripisyo, ng pera, ng oras, ng reputasyon, malaki ang chance na teka muna. Teka muna. Ang ganda ng halimbawa nila kay Moses. Sa harap ng nagliliyab na puno, tinawag siya para sa isang dambuhalan misyon. Pero anong reaksyon niya? 5 beses siyang tumutol. Oo nga, no? Sino ako? Hindi ako magaling magsalita. Paano kung ayaw nila maniwala? Pwede bang iba na lang? Parang sinasabo niya, Lord, ang laking abala nito. Okay, so malinaw yung diagnosis. Pero hindi ba't laging ganito naman? Kahit sa Biblia maraming nag-alinlangan. O may pinagkaiba ba talaga sila? Meron. At dito pumapasok yung hineni. Marami ang nag-alinglangan tulad ni Moses. Pero ang mga bayani ng pananampalataya sa huli, ang sagot nila ay isang bersyon ng hineni. Isipin mo si Abraham. Sinabihan siyang iwanan ng lahat, pamilya, bansa, lahat ng alam niya, at pumunta sa isang lugar na hindi niya alam. Walang mapa. Ang sagot, hineni. O si Maria, isang teenager. Binigyan ng misyon na siguradong sisira sa reputasyon niya. At posibleng maging delikado sa buhay niya. Delikado. Ang sagot niya, narito ang alipin ng Panginoon. Isang perpektong hineni. So ang hineni pala, hindi lang siya present. Ito ay isang postura. Isang pag-amin na wala akong kontrol dito, hindi ko hawak ang lahat ng info,
pero go ako? Tumpak. At dito ipinaliwanag ng source yung pagkakaiba ng kontrata at tipan o covenant. Ang modernong pananampalataya daw, naging kontraktual. May terms and conditions. Lord, gagawin ko to kapalit nito. May kapalit. Samantalang ang hineni ay isang covenantal response. Ang covenant hindi nakabase sa terms, nakabase sa relasyon. Okay. Nagtitiwala ka hindi dahil malinaw yung kontrata, kundi dahil kilala mo kung sino yung katipan mo. Pero aminin natin, mas madali pumasok sa kontrata. Kasi malinaw. Ang covenant, dahil relational, medyo magulo. Walang kasiguraduhan. Iyan mismo ang punto. Pinipili natin ang pakiramdam ng seguridad ng kontrata kaysa sa tunay na seguridad ng relasyon sa Diyos. Ang hineni ay pagsasabing, ang tiwala ko ay sayo, hindi sa plano. So kung itong conditional obedience ay isang sakit at hineni ang lunas, ano yung mga sintomas? Paano natin malalaman na, apektado na pala ako nito? Magandang tanong, tinukoy ng source yung tatlong malinaw na sintomas o fault lines, sabi nila. Yung una at pinakahalata ay kapag mas pinakikinggan mo na ang takot kesa pananampalataya. Oo. Yung pag-aatubili, halos laging ugat niyan takot. Takot sa hindi alam, takot mabigo, takot sa sasabihin ng iba. Grabe. Nakikita ko yan sa sarili ko. Yung paralysis by analysis, di ba? Sobrang daming what-ifs, kaya sa huli, wala kang ginagawa. Okay, ano yung pangalawa? Ang ikalawa ay kapag namingibabaw na ang pansariling interes kaysa pagsuko. Dito, lahat ng healing ng Diyos dumadaan muna sa cost-benefit analysis. Anong mapapala ko dito? Oo, paano to makakaapekto sa career ko, sa comfort zone ko? Kung mas maraming gastos kaysa benepisyo para sa sarili, ang sagot, hindi. Teka, parang may pattern. Takot, pansariling interes, at itong huli para sa akin, ito yung pinakatumatama sa henerasyon natin, yung obsession sa control. Yan nga ang pangatlong simptomas. Kontrol kaysa tipan. Ito yung pilit nating hinahawakan ang manibela habang sinasabi nating, Lord, ikaw na ang bahala. Gusto natin ng divine guidance, pero gusto rin natin may veto power. Eksakto. Ang obsesyon natin sa pagpaplano ng bawat detalye direktang sumasalungat sa pagtitiwala na pundasyon ng isang tipan. So may mga halimbawa ba sila ng mga taong nakaraanas nito pero nakakakilos pa rin? Yung hindi perpektong bayani pero totoong tao? Meron at maganda yung mga halimbawa. Una, si Gideon. Kung may tao mang humingi ng kasiguraduhan, si Gideon na yon. Oo nga no, paulit-ulit. Paulit-ulit, tinawag siyang magiting na mandirigma. Ang sagot niyang, paano? Ako ang pinakamahina sa amin. Humingi siya ng sign sa balahibo ng tupa. Nangyari. Tapos bilaliktad niya. Nangyari ulit. Pero kahit may signs na, pinababawasan pa ng Diyos yung hukbo niya. Mula libo-libo, naging 300 na lang. Oo. Ang punto, dumating ang hineni moment ni Gideon, hindi noong nawala ang takot niya, kundi noong pinili niyang kumilos sa kabila nito. At si Pedro, madalas nating maalala yung paglubog niya. Pero nakakalimutan natin na lumakad muna siya sa tubig. Eksakto. Isipin mo yung esena. Hindi siya inutosang lumakad sa tubig noong kalmado ang dagat. Tumatawag si Jesus sa gitna ng unos. Grabe, oo nga. Umaalog yung bangka, malakas ang hangin. Ang panawagang para kumilos ay dumating sa pinaka-imposibleng sitwasyon. At sa isang saglit ng radikal na pananampalataya, tumayo si Pedro at humakbang. Wow! Kapag ganun mong tiningnan, ibang-iba. So ang lakas ng loob pala ay hindi ang kawalan ng takot kasi sigurado akong takot na takot si Pedro noon. Sigurado. Ang lakas ng loob ay ang pagkilos sa kabila ng takot, ang pagpili sa pananampalataya kahit nanginginig yung tuhod mo. Yan mismo. Ang pananampalataya, hindi siya estado ng perpektong katiyakan. Aktibo siyang proseso ng pagtitiwala. Ang paglago nangyayari sa espasyo sa pagitan ng tawag at ng tugon natin. Lalo na kapag puno ng takot yung espasyong yun. Okay, gets ko na. So, na-diagnose na natin, nakita na natin yung ideal. Ang malaking tanong ngayon, paano? Paano natin isasabuhay itong hinayni
sa araw-araw nang hindi naman tayo nagiging padalos-dalos. Hindi nga. Hindi ito pagiging padalos-dalos. Ito ay paglinang ng isang postura at nagbigay ang source ng 4 na praktikal na hakbang. Parang mga ehersisyo para palakasin itong spiritual muscle ng kahandaan. Ang una ay ang panalangin ng presensya. Anong kaibahan yan sa ordinaryong panalangin? Sa halip na simulan ng araw na may listahan ng hiling, simulan mo sa simpleng deklarasyon. Narito ako, Panginoon. Gamitin mo ako ngayon ayon sa iyong kalooban. Binabago nito yung pananaw mo mula sa pagiging manager tungo sa pagiging lingkod. Okay, yan ang una. Ikalawa, unti-unting pagsunod, incremental obedience. Mukhang mahalaga to. Napakahalaga. Hindi kailangang magsimula sa isang dambuhalang desisyon. Magsimula sa maliliit na hakbang ng pagtitiwala. Halimbawa, Baka ito yung pag-udyog sa iyong tawagan ng isang kaibigan na nalulungkot o yung pagsasabi ng totoo kahit mas madaling magsinungaling. Ang maliliit na oo natin sa araw-araw ang nagsasanay sa atin para sa mas malalaking pagtawag. parang pag-iehersisyo. Hindi ka naman agad bubuhat ng mabigat. Nagsisimula ka sa maliit, okay? Anong pangatlo? Ito ay reflective journaling. Minsan kasi, sumusunod naman tayo pero ang dali nating makalimutan. Oo, totoo. Ang mungkahi, isulat mo. Kailan ka kumilos ng may takot? Paano kumilos ang Diyos? Ang pagbabalik-tanaw na to, lumilikha ng personal na evidence locker ng kabutihan ng Diyos. Para sa susunod, may huhugutin ka. Iyan ang problema sa atin. Ang dali nating makalimot. Naaalala natin ang mga failures, pero hindi ang mga tagumpay. At panghuli, Ang panghuli at marahil isa sa pinakamahalaga ay community accountability. Ibahagi mo to sa isang mapagkakatiwalang kaibigan o grupo. Ang pagsunod, hindi solong paglalakbay. kailangan mo ng kasama. Kailangan mo ng mga taong magpapalakas ng loob mo, magpapaalala sa'yo at mananalangin para sa'yo. Kung susumahin ang lahat ng ito, itinuturo tayo sa iisang direksyon na ang focus dapat wala sa plano, kundi sa gumawa ng plano. Oo, Yung pagtitiwana sa karakter ng Diyos, sa kanyang kabutihan, katapatan, karunungan, higit sa pagtitiwala sa isang malinaw na plano. eksakto. Kasi ang pagtitiwala nagiging relasyonal, hindi transaksyonal. Hindi mo na kailangan ng kompletong itineraryo kung lubos kang nagtitiwala sa tour guide mo. Parang pagsakay sa kotse, no? Kung ang driver ay isang taong lubos mong pinagkakatiwalaan, hindi mo na kailangang tanungin sa bawat liko, saan tayo pupunta? Sigurado ka ba dyan? Sasakay ka lang. Sumasakay ka lang, nagpapahinga. Kasi nagtitiwala ka sa driver. Ang hineni ay pagsasabing, sige, sakay ako, ikaw na ang bahala sa manibela. Sa huli, ang buong usapang ito ay naglalatag ng isang malinaw na pagpili para sa bawat isa sa atin. Mananatili ba tayo sa isang pananampalatayang dekontrata na laging naghahanap ng kasiguraduhan bago kumilos? Oy, yayakapin ba natin ang postura ng hinini, ang radikal na kahandaan na sumuko at magtiwala kahit hindi pa natin nakikita ang dulo? Isang pagbabago mula sa pananampalatayang kinakalkula at natatakot tungo sa isang pananampalatayang dinamiko, matapang at puno ng buhay. At iwan namin sa iyo ang isang tanong na maaari mong pagnilayan. Isipin mo, sa anong aspeto ng buhay mo kakasalukuyang nakikipagnegosasyon sa pagsunod? Naghihintay ng perpektong kalinaman bago ka kumilos? At ano ang isang maliit na hakbang ng pananampalataya na walang garantiya ang maaari mong gawin ngayon?